Hi guys, welcome dito sa Goddess Barbello channel. This is a general reading for collector. Oops. Your energy at this time. Balance, justice. Mawala na yung delays, yung mga pag-aantay mo. O maybe hindi ka na mag-aantay pa ng matagal o hindi ka na mag-aantay pa. There's no longer waiting. May mangyayaring balance or justice, justisya or balance. What's the justice card here for more clarification? Mayroong person na hindi kanyan matiis. Hindi niya na kukontrolin pa o makontrol yung damdamin niya, ng isipan niya. Kumbaga, piliin niya kung ano talaga yung tinitibok ng puso niya, yung sinisigaw ng damdamin niya, yung gusto niya talaga, no? Ano tong 3 of Wands in reverse na yan? Judgment. Yung pag-iisip, kaklarify niya ng person na to, pag-iisip, yung maklaruhan siya ba, yung maaaring natagalan to, kaka-judge or kakaisip, kaka-identify, kaklarify, kung lalo kung may options to or choices or kung nalito ba, ganon, or kung hindi siya makapag-decide agad, ganon, kung kaya natagalan, no, there's waiting, ay natapos na o nag-end na yung time na yan na nag-isip itong person muna, nag-isip, parang pinag-isipan niya muna. So, ano nang next na mangyayari sa buhay ninyo, ng person mo? That's why there's balance na mangyayari. May-unite kayo. You will be united. Magkakaroon ng union. You will be united by the divine. Parang divinely guided itong connection nyo. Tama ba? Divinely guided itong connection nyo kasi may lumabas na the Lover's card. Yes, divinely guided daw yan, yung connection ninyo. Ng person mo na yan. Or else, kung new person yan siya, maaaring natagalan yan. Parang may mga unseen factors muna bago magkaroon ng union sa inyong dalawa. Pero kung past person mo or nagkaroon na ng connection sa inyo, ay nag-isip muna yan. Gusto nyo muna maklaruhan, pag-isipan ng maigi, ganun. Kung kaya tumagal o natagalan. Pero, ayan na. This is a collective reading, guys, ha. So, depende. Hindi ako assure sa inyo, hindi ko ma-assure sa inyo na makuha ang energy ng lahat ng nanonood kasi collective reading eh. Kumbaga, tsambahan lang talaga, ako prangka ako eh. Kung sino lang talaga ang makuha ng energy pagka ganyang collective. So, ayan.
Pero you can get or take it as a source of inspiration pag maganda yung reading. And to inspire you, lalo na kung may pinagdadaanan ka sa love life mo, sa buhay mo, no? Mga ganun ba? And ano pa? Makaresonate ka man o hindi, o yung tinatawag na makarelate ka man o hindi, kasi collective reading eh. Hindi ko ma-assure sa lahat na makukuha yung inyong energy kasi collective reading nga. So, kung sino lang talaga ang makarelate, kung kaninong energy ang makuha ba, matsambahan. So, yan. Na ma-pick ang energy kung kanino lang. So, yan. There's action here. A new beginning. Na malakas na yung loob niya. Parang katulad ng rooster, guys. Na malakas yung loob na magsalita ng prangka. Like me, rooster ako. Kaya naniniwala ko guys na yung mga rooster, prangka. Too honest. Masakit man sa pandinig. Sa damdamin ng iba. Basta totoo. Yung sinasabi ko, ano yung totoo yun. Walang filter kadalasan. Ewan ko lang sa iba na rooster. Kasi ako ganun eh. Ganun daw yung rooster. Prangka, direct, at honest. Magsalita. So, ganun. Ewan ko lang. Depende naman yan sa tao siguro. Pero na-notice ko sa akin, kasi rooster din ako. Yung mga rooster, prangka yan. Ibang madaldal pa. Pero depende din. Meron namang yung hindi ganun kadaldal. Na tama lang. Agaya ko, tama lang. Parang tahimik nga lang ako pag nandito ako sa bahay. Pag nag-vlog na talaga ako yun. Siyempre, kailangan magsalita. Ganun daw yung rooster. Prangka, direct, honest. So, para siyang parang i-embody niya yung rooster energy na maging matapang, courageous, na magsalita, na sabihin sa'yo, no? Nasabihin na sa'yo, na umpisahan na mag-take na siya ng action. Hindi na siya matakot pa. Kasi matapang ang ang rooster, di ba? Pag una-unahan, ay aggressive yung rooster, di ba ganun yung mga rooster? Yung panabong. Alam pa, una-unahan ng isa kay magsabong talaga sila. hindi atras. Hindi atras ang rooster, matapang ang rooster eh. At yan ang symbol ng rooster, matapang ng rooster. Pero depende naman sa tao. Ayan, maging matapang daw. Maging matapang na yan na sabihin sa'yo. And courageous and aggressive, no? Aggressive. Kasi yung rooster, aggressive yan. Na parang napupush talaga yan, no? Itong person mo na to na sabihin kung ano yung totoo. Kung ano yung totoo. Maging totoo to sa feelings niya. Sabihin niya sa'yo kung ano yung totoo. Ano ba energy ng person mo na yan na magkaroon ng union sa inyo na yan? Yan. Wheel of Fortune in reverse. Ay, hindi siya fortunate. Ay, hindi siya sinuwerte siguro sa buhay niya ngayon. Or hindi pumanig sa kanya swerte ngayon. Kasi in reverse eh. O hindi siya maswerte ngayong taon na to. Pwede din ganun. Or hindi favorable.
ang luck sa kanya ngayon. Pwedeng ganun. Kasi in reverse yan. Ano ang feelings ng person na yan sa'yo? Na magkakaroon ng union sa inyo? Ay, matapang talaga guys. Lumalabas yung tapang niya. Nagiging risk taker siya. Nagiging, nawalan siya ng takot or hindi, parang kung meron nagpapa-hold back sa kanya dati, na nagpapa-delay, na kailangan niya muna magklaruhan, no? Bago mag-take na action. Kung kaya nag-delay, lalo kung may nakaraan kayo niyan. Ngayon ay napaka-porsigido, persevering, at parang nagmamadali pati na mag-umpisa na mag-take na action na mag-take na ng risk sa'yo. Napupush na siya na mag-take ng risk sa'yo. Kasi gusto niya na mag-umpisa kayo ng ano. Gusto ng person mo na yan na mag-umpisa kayo ng ano. King of Cups in reverse. In reverse. Bakit in reverse? What's with the King of Cups in reverse here? Nagagamitin niya na yung tools niya. Nagagawin niya ng lahat na hindi na siya maging mahina pa. Na gawin niya na in reality yung gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. Na yung hindi siya naging emotional, hindi siya nagpapadala sa emosyon niya. Yung parang naging emotional lang siya na naging mahina. So, instead na maging mahina siya o emotional, or alam yung mahina, yung parang hindi palaban, ay maging capable na siya at walang imposible. Yung makakaya niyang gawin na makuha niya yung gusto niya. Maging gano'n na siya. No? Maging gano'n na. So, see? Parang malalim eh. Malalim to. So, ano pa? Thank you, Yahweh, for clarity. Malalim to. Energy. Ayan to. Message for you. Message for you. Practice, practice, practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. So, mag-practice ka lang na mag-practice na mag-practice. Sa araw-araw na pag-practice mo daw, napag-practice mo, mapapolish mo, maging pulido, no? Mapolish yung skills mo at yung talento mo at tataas yung confidence mo, mag-increase yung confidence mo. Pag mag-practice ka na mag-practice. Totoo yun, guys. Pag masipag ka na mag-practice, tataas talaga ang confidence mo daw yan. At masanay ka. Mapapolish yung skills mo at talents mo. So, yan. Energy mo ngayon. Kumukuha ako dito guys kasi magaganda yung cards eh. Energy mo ngayon ay ano to eh, empathetic, loving, or ano ka, you offer a helping hand. You offer help, pwede din. Or food, kasi may in-offer siya yun. Or transformation, pagbabago, change, kasi may butterfly. O, ganun din kung may snake, din dito. Yung mag-shed ng skin,
yung magkaroon ng transformation talaga sa tao, pwede din ganon. And bukas yung third eye mo. By the way, meron mga manggagamot na alam nila pag bukas yung third eye mo. Kahit di mo alam. Meron. Nalala ko lang. Kahit hindi ka aware. Pag marunong na mamanggagamot, alam nila na bukas yung third eye mo. Sabihin sa'yo, bukas yung third eye mo. Naka-try na kayo niyan. Naka-experience na kayo niyan. Na pumunta kayo sa manggagamot na sinabihan kayong bukas yung third eye nyo. Kahit wala ka naman sinabi na hindi ka man lang nagtanong na kung bukas ang third eye mo, hindi. Ay sabihin nila sa'yo na bukas yung third eye mo. Kasi na-experience ko yan eh. Kasi bukas yung third eye. Nalala ko lang kaysa. Merong ganun. Pwede nyo din itanong yan. Pagka marunong. Ang galing nila eh. ang galing nun. Nung huli kong pinuntahan, na dinaanan lang namin ng nanay ko yun. Pati nga yung mission ko, alam niya eh. At yung may nakatakda sa akin eh. Kaso hindi niya sinagot kung ano yung nakatakda sa akin. Sabi ko, pero may aware na kung ano yung nakatakda sa akin. Sabi ko, kasi gusto kong malaman kung ano yung opinion niya, kung ano yung alam niya. Tinanong ko kung ano po ba yung nakatakda sa akin, kunwari ko. Para malaman ko din kung ano yung alam niya. Sabi, malalaman mo na lang yan. Pag nangyari na, pag dumating na yan. Yun, pati yung mga mission, alam nila, alam niya. Lalo matanda na yun. Meron din iba, marunong din sila. Makikita nila siguro sa mukha yan. O may anghel kasi nagsabi nun sa kanya. Kinlarify ko. Dito may anghel daw na nagsabi sa kanya. May guide siya pagka gano'n, no? O may nagsabi sa kanya ng anghel. May nagsabi. So ibig sabihin, may nagsasabi yan sa kanila. Kung hindi man anghel ay guide nila, no? Mga ganun. Yun lang, di niya nasagot kung ano yung ano ko, yung nakatakda sa akin. Malalaman ko na lang daw. Yan hindi niya alam. Sa tingin ko hindi niya alam kung ano yun. Pero at least na ano niya, na mayroon. Kasi alam ko na din naman. Kahit wala ka pa sasabihin eh. Pagka mga marunong na yan, ay alam nila. Gulat ko na, alam niya. Sabi ko kay nanay, alam niya nay, na may mission ako at may nakatakda sa akin. Hala, sabi ko ganun. Magaling, walang baraha yun ah. Walang baraha yun. Walang tarot card yun ah. Matanda siya. Siguro yung pandinig niya, may clear audience yun. Nakakarinig ng sinasabi sa kanya ng spirits, guide, pati ng angels. Yun. Kasi matanda na siya eh. Biyasa na yun sa mga ganun. May faith pati yun. Kasi faith healer eh. May faith yun. That's why. Ano pa, yung mga ganun. Matimingan yung manggagamot na marunong sa mga ganyan. Na ginaguide sila. Naintindihan na rin yung mga messages na angels sa kanila at guide nila. O spirits man. Yung iba kasi hindi marunong eh. Walang madalang na yung ganun. Kunti lang. Meron pang ganun din, pero kunti lang sila. Yung mga nakakaalam ng mga ganun. Kunti lang sila, hindi. Hindi lahat ng magagamot ay alam yung mga ganyan o intindi ng guide ng spirits or angels sa kanila. Share ko lang. Alala ko lang kasi to
Yung tungkol sa third eye. Dahil sa third eye, na matay. And pure yung intention mo eh. Kung mag-offer ka ng help, or maybe guidance, advice, basta tulong, or a helping hand, or food, ay pure yung intention mo. Hindi yung masama o walang masamang intention. Pure. Puti oh. Nakaputi oh. Yan. And anong message ang gustong sabihin sa'yo? Anong gustong sabihin sa'yo ng person na to na mayu-unite kayo? Ito. I wish things could be different. Ano pa ang nais sabihin sa'yo ng person na mayu-unite kayong dalawa? Anong gusto niya pang sabihin sa'yo ng person mo na yan? I'm so attracted to you. Matindi attraction niya sa'yo. So attracted daw talaga siya sa'yo. Ayan. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? Passionate, strong and open, malakas yung sacral chakra mo, heart chakra mo, and your third eye chakra. Oh. And you're grounded kasi may trunk ko, may ano dito. And you're positive. And siguro ngayon strong yung sex drive mo. Bahala na kayo kung basta sa paningin ninyo, normal na sa akin yan. Kasi direct ako magsalita eh. Kung ano yung nakikita ko, nasisense ko, nalalaman ko, yun ang sasabihin ko Huwag lang masyadong conservative. Malamang strong yung sex drive mo ngayon. Kasi strong at malaki yung sacral chakra mo. Napaka-active ngayon Yan Huwag lang kayong conservative pagka kasi alam nga naman manipulahin ko yung reading Hindi ako sanay doon. Alam nga naman filter ko yan. Lagyan ko ng filter. Nasanay doon. So ano pa? Kung ano lang nakikita ko yun na lumalabas dyan. Yan sabihin ko. You will like it or not. Yan ang strong ba yung sex drive mo yan? Malakas Hindi strong yung sex drive mo. Kasi sacral chakra to, sa sacral chakra. Passionate. Yun. Strong yung desire mo. Strong yung desire mo to, basta, anything, any desire. Strong yung desire mo. See? Strong yung desire mo na may gagawin ka continuously. Kung ano man yan, pwedeng sex, kasi sacral chakra, with your person, or kasi sacral chakra. Strong yung desire mo to do what you love, what you really want, what you're imagining of, what you love to do. You want to do it continuously. Yan. Passionate ka ngayon. Bastos ba? Yan yung lumalabas Kailangan ibahin ko. Ano ba ang gustong buhay ng person na to na magkakaroon ng union sa inyo? Anong gusto niyong buhay na kasama ka ng person na to na magkaroon ng union sa inyong dalawa?
Huwag nyo lang madaliin. Time will come, we will be together. No? I am protected. Number 1 yan. Mahalaga guys na protected kayo from the evil forces kasi number 1 yan na pwedeng mag-block sa happiness ninyo and sa kumbaga manggulo kasi yan sa buhay yung mga evil forces at yung mga kampo ng kadiliman any kampo ng kadiliman or evil forces or spirits man na pwedeng manggulo, destroy, mangruway ng buhay ninyo, relationship ninyo, hanap buhay ninyo, yung mga yan. Kaya, ang gusto niya ay harmonious with the number 6. Yung inyong pagsasama, pag nagsama kayo, na itataboy, no? Para may cross kayo, na protected kayo ng cross ni Jesus Christ ba? Kasi cross, na manatili na harmonious and may balance and peaceful and full of love yung inyong pagsasama na you live comfortably and at home sa isa't isa na walang mga nang didistract, walang nang ruin ng inyong relationship kasi naitataboy ni Jesus Christ o protektado kayo ni Jesus Christ kasi cross, sumisimbolo kay Jesus Christ yan na protected kayo ni Jesus Christ. So ano pa ang gustong buhay na kasama ka ng person na yan na ma-unite kayong dalawa. Gentleman, mag-umpisa na kayo ng relationship, Ace of Hearts. Mag-umpisa na kayo ng relationship, relasyon. Kung kaya maging matapang siya, na maging matapang, courageous talaga, no? Courageous kasi color blue and matapang na susugod sa'yo, na mag-take na action sa'yo, na i-pursue ka, na sabihin sa'yo yung gusto niya mangyari sa inyo, na gusto niya mag-umpisa kayo ng relationship, kung ano pa, no? Yung gusto niya sabihin sa'yo para ma-unite na kayong dalawa. So, ganun talaga. Pag duwag ng isang tao, pag hindi courageous, wala. Diba? Kung kaya nga mayroong mga nagiging matandang binata, nagiging matandang dalaga kasi nagpapadala sa takot, nag-overthink, paano pag ganito ganyan, no? Mga ganun ba? Dahil naduduwag, dahil nagpapadala sa kung may trauma o doon nagpadala sa trauma, sa fear, no? Napigilan ng fear. Dahil nagmamatigas, mga ganun ba? Dahil hindi flexible, nagmamatigas. Dahil ayaw mag-rest. Dahil sa kulang sa courage at tiwala sa sarili. Yan ang isa din sa pumipigil sa tao na maging masaya at mamuhay ng gusto niyang buhay, di ba? Yung magpadala sa fear and yung kulang sa courage. So yan. For you to take risk, you need courage and bravery. If you don't have courage and bravery, you cannot take risk. So ganun din sa business. Kailangan mo ng courage and tapang o bravery pati, no? Tapang or bravery yan in English. Bravery yung tapang. Courage ay lakas ng loob para makapag-take ka ng risk. So yan. Actually, hindi na ako nag-negosyo ngayon. Based lang sa experience ko. Kasi dati pa ako nag-negosyo. Dati lang. Ngayon, hindi na. Kulang sa pangkapital. Lalo't mahal ang bilihin ngayon, no? Mahal ang mga ngayon. Kailangan ng malaking kapital talaga. So, sa may pangkapital dyan, take risk sa negosyo. Why not? Basta sureball ba na?
Actually, hindi mo naman talaga ma-sureball. Depende kasi sa kung swertihin ka, no? Pero you can choose a business na talagang nag-aano na talaga yung yung mabili sa tao. Yung o kaya ay yung alam niyo hindi kayo malulugi. Yung hindi mawala yung kapital ninyo, no? Mas maganda yung gano'n na hindi siya volatile, hindi siya masyadong yung mga hanib yung kapital yun mawala. Gano'n yun. Kasi siyempre yung pera pinag-ipunan din yan. Mahirap din mag-ipon, no? Lalo na ngayon, mahirap talaga mag-ipon. Hindi kagaya dati na mura pang bilihin. Yung madami ka na nabili, may ipon ka pa. Pero ngayon, nako guys, yung 8,000 mo dati, ngayon siguro mga magkano na yan? Magkano ngayon yun? Kasi ilang times fold na tumaas yung bilihin. Yung presyo ng bilihin, may 4. Natupi na. Oh, yung 10,000 mo dati ay 40,000 times 4. O, diba? Ganun na yung value ngayon. 4 na tupi. O 3 tupi, sabihin natin. Na yung 100 dati ay 400 na ngayon. Ganun. Ganun yung bilihin. Yung 1,000 mo dati, madami ka nang mabibili. Pero ngayon dyan, kunti lang. So, at sa groceryhan, yung 1,000 mo dati ay madami na. Hindi pa maubos yung 1,000 mo. Pero ngayon, kunti lang mabili mo sa 1,000. Sa mayayaman, sa malalaki ang kini-income o kinikita, ay hindi yun sila nakakaramdam na mahal yung bilihin o mabigat sa bulsa yung bilihin. Pero sa konti ang kinikita ay o katamtaman lang o konti ang kinikita ay talagang maramdaman at mabibigatan sa presyo ng bilihin ngayon. Isipin nyo nga ngayon, no? Yung minimum na sahod ay 600 plus. Ang presyo ng baboy, magkano? 330. Yung baka, 400. O, isang araw mga trabaho yun. May sukli ka lang na, kunwari bumili ka ng baboy. O, kalahating araw mo na yun na pinagtrabahuan, makabili ka lang ng baboy. Ganon, 1 kilong baboy lang. Ganon. You know what? Kung bakit? Tanong nyo sa sarili nyo. Tama ba yung binubuto nyo? Kasi yung mga tao kasi guys, madaling malinlang. Lalo na pagka hindi wise na tao. Madaling malinlang ng fake na pakikutungo at pangampanya ng mga kandidato. Porke tahimik at hindi nagsasalita ng kung ano man. Kasi, yung mga psychopath, magaling yan sila mag-mimic ng emotion, mag-pretend, mag-manipulate, magsinungaling. So, pag alam yung manipulative yung isang tao at sinungaling, don't trust it. Yung mangako tapos hindi naman tutuparin. Ay, nako guys. Makasarili yun, greedy yun. At hindi nga reliable ang mga ganung tao. Paasahin lang. May masamang intensyon yan. Mangurakot. Pag sa pwesto. Baliktad kasi maraming Pilipino. Yung binubuto, ewan ko, baka na talaga yan sa Biblia, na ganun talaga yung utak o mindset ng mga tao. Yung binubuto nila, ang intensyon ay mangurakot. Porket sikat, kilala,
yun ang ibubuto nila. Hindi nila pinipili yung, kasi parang kulang kasi sa wisdom talaga yung ibang tao. Walang wisdom kasi karamihan. Kaya nahirapan sila magdesisyon. Yun nga lang pa-identifyin mo eh. Para yung mag-determine kung ano yung tama sa mali. Kung sino yung tama sa mali. Nahirapan pa sila magtanong sila sa iyo. Sino ba sa kanila yung tama o mali sa kanilang dalawa? Eh, klarong-klaro na yun eh. Hindi pa nila ma-identify. Sino ba sa kanila? Natatawa na nga lang ako. Walang Diyo. Yun yung kabaluktutan eh. Tama pas kanila eh. Kulang sa observation yan. Yan. Yung mga ganun. Ewan ko ba. Kasi iba-iba naman kasi yung tao eh. Yung pinagtutuunan kasi ng pansin, yung ka-foolishan. Hindi yung pag-gain ng wisdom at pag-acquire ng wisdom. Ang pinagtutuunan ng pansin, yung makapanlansi at makapanlamang sa kapwa. Hindi yung maging fair, patas sa kapwa. Ganon ang karamihan. Based sa observation ka. Ganon ang umiiral sa maraming tao. Selfishness, greediness, yun ang umiiral sa maraming tao. Kaya yung mga nakaupo, hindi din nila ma-determine kung sino yung bubutuhin nila. Napaupuin nila sa posisyon. Kasi kulang sa observation, hindi nakaka-gain ng wisdom, hindi nakaka-acquire ng wisdom. Actually, yung mga nasa gobyerno ngayon ay halos puro pansarili lang din talaga. Pwedeng lahat. Yung kanilang intention, yung reason nila kung bakit sila nagpatakbo sa politika. Yung mapinili ng tao ay talagang pansarili lang din talaga. Ang mahalaga sa kanila, greediness, selfishness, yun ang umiiral sa kanila. Kaya, ang laki ng pagtaas ng bilihin. Meron siguro, may naano ako dati na maayos sana. Parang maganda yung kanyang intensyon. Hindi pa sana gaganyan yung mga bilihin ngayon kung yun siguro nanalo. Hindi ganyan kataas siguro ngayon. Madali kasi mapiki ang tao. Ang maraming tao, hindi lang kunti, maraming tao. Well, siguro nakalagay na talaga sa Biblia yan na mga ganyan ang mangyayari, na yung mga mananalo o yung mga maging leader ay mga selfish, gahaman, mga ganun ba? Yung mga nakaupo sa posisyon. Madalang lang kasi ang selfless and yung intention ay to give, to offer a helping hand and to help others without any return. Ang karamihan kasi na binubuto ng tao ay, kung hindi man psychopath, very selfish and greedy. Ay, naku guys, ewan. That's why ang mahal ng bilihin, guys. Grabe yung taas ng bilihin. Lahat naman, no, sa buong mundo, tumaas ang bilihin, pero hindi sana ganyan kung na-minimize sana, kung hindi mali. Hindi mali ang mga binuto ng tao. So, yan.
kulang sa yung pag-oobserba yung maraming tao. Hindi marunong mag-obserba. Kasi instead na mag-obserba, gossip, chismis, yun na ang inuuna. Yun. Kaya ayan. Hindi lang sa mga ganong decisions, no? Kundi kahit sa personal na buhay natin. Pwede din tayo magkamali sa mga decisions. Pero kung nagkamali na sa mga decisions, you can learn, no? You can gain wisdom sa mga experiences mo sa buhay. Ganun. If you know how to gain wisdom, if you know how to acquire wisdom, where you can acquire or gain wisdom through observation, through your experiences and the experiences of others, using your keen observation, pwede using your intuition, if you're connected sa spirits, guides, yan, you can gain wisdom also. Or entities na makapagbigay sa ng wisdom. Yan. Malaliman na yun, yung mga ganun. Parang hidden wisdom na yun, o profound na mga wisdom na yun, and knowledges yung maka-acquire ka ng wisdom using your intuition, using your perception, lalo yung intuition, no? Kasi sa spirits, entities, or sa angels, or sa guide, yan, malalaman yung mga wisdom at knowledge and information na yan. Yung mga ganon. Klaro naman ata yung ko sa in-explain. Clear siya, guys. Hindi siya mahirap intindihin kahit malalalim. So, ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to, itong person mo na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Nine of Wands. Upright ba yan? Kasi dito sa na bangga eh. Ay, reverse down to, na bangga pa kasi to dito. Dito banda tumama. 9. Nabangga pas kamay ko. 9 of Wands in reverse. Hindi na daw siya defensive o guarded. Binaba niya na yung guard niya, yung defense niya. Kung dati guarded yan siya, o naging guarded sa karmic naman, o sa'yo, lalo kung past person mo, kung naging guarded din sa'yo, o naging defensive, ngayon ay binaba niya yung guard niya. Hindi na siya takot, hindi na siya na-intimidate, hindi na siya nagtataas ng wall. Binaba niya na daw. Kasi courageous na daw siya eh. Matapang na daw siya. Lalo kung lalaki, no? At duwag, ay talaga tatawanan lang yan. Pag duwag, di ba? Kung lalaki. Dapat pag lalaki, matapang ka. Lalo pag alam mong tama, nasa tama, no? Pero minsan yung isip kasi ng ibang tao, clouded din. O baluktot. O kaya baliktad. Kung ano yung mali, yun ang pinapanindigan nila, tama daw. Baka hay lang. Okay. Kung ano yung tama, yun ang pinapanindigan nilang mali. May ganyang mga tao ha. Ang tawag doon?
Comment down below sa mga ganong tao. So, ano pa? May mga ganong tao na ganon sila ka-stupido. Stupido talaga. Baliktad. Baluktot. Ang kanilang mga beliefs. Ang utak nila. Ay, nako. Yung beliefs nila, pag-iisip nila, baluktot, baliktad. Ganon. Maybe clouded yung isip. O pwedeng may sapi. Uhay. O ano pa. Yun na lang kasanayan nila. Simula pagkabata nila. No? Na tingin nila ay yun ang pagpalaki sa kanila. Yun ang tinuro sa kanila. Kaya ang tingin nila sa mali ay tama. Ang tingin nila sa tama ay mali. Saan ba natututo ang bata? Sa magulang, sa nakakatanda. So, depende din sa turo ng magulang at ng mga nakakatanda sa kanya. Yung tatatak sa utak ng tao na yan. Depende sa kung paano siya pinalaki. Kung ano yung mga sinabi sa kanya, kung ano yung kinalakihan niya, environment niya, yan. Kaya mahalaga yung alam natin ang tama sa mali. Yung may sense of right and wrong. Mahalaga din yung may wisdom para madali mong ma-identify, ma-determine kung ano yung tama sa mali, good or evil, at marami pa. No, ganun. Mas maganda pa kung knowledgeable ka na, wise ka pa. O, diba? At smart ka pa. Ano pa? Bright. Yun, nasa iyo na lahat. Diba? Kasi, walang lusot ang manipulative, psychopath, at liar. Pagka gano'n, no? So, yan. Ano pa? Ano pa energy mo ngayon? Tingnan natin, Anong energy mo? Anong darating sa'yo? Destiny mo. Yan ang darating sa'yo. Yan nakatadhana sa'yo. Nakatadhana. O destiny. Kung sa Tagalog pa, nakatadhana. Yan. Ang English ay destiny. Ayan. Ano ba itong destiny mo na to? More clue na related, connected, o specific information tungkol sa destiny mo. Ano ba yung destiny mo? Mag-acquire ng knowledge, mag-aaral ng mag-aaral, magpag-grow ng knowledge mo. You will learn, mag-learn ng mag-learn, or mag-share ng knowledge. Pwede din, mag-share ka ng knowledge sa maraming tao, sa ibang tao. Yan, lalo kung knowledgeable ka. Yan. Ganun, guys. Kasama ba yung mag-share ka ng knowledge sa ibang tao? At sa maraming tao, ayan. Mag-share ka na ng knowledge sa maraming tao, sa ibang tao. Yan yung destiny mo. Ibig sabihin, knowledgeable ka yan. Kaya mag-share ka ng knowledge. You know what? Maraming tao ang kulang sa knowledge, sa kaalaman. Because they refuse to learn, to read, to research. Kasi matalino na daw sila. Kasi madami na daw silang alam. Pero, yun ang paniniwala nila. Kaya nga,
ang tao, habang nag-grow, tumatanda, ay natututo, di ba? Sa mga experiences, sa mga nalalaman, no? Araw-araw may matututunan ka, no? Lalo kung mag-research ka, mag-read, no? Magbasa, ganun. O palatanong ka, ay talagang madami kang matututunan. Kasi may alam ang iba na hindi mo pa alam. Ganon. So, yung alam ng iba na hindi mo alam, kung magtanong ka sa kanya, ay malalaman mo na. Yung alam niya na hindi mo pa alam, ay malalaman mo na. May alam ka na, no? Alam mo na. Dagdag kaalaman yon sa tao yon. Sa iyo, no? Pagka ganon. Kaso lang yung iba, nahihiya daw kasi magmukhang walang alam. Kaya ang nangyari, mas lalong wala silang alam. Ganon yun. So ano pa, yan ang isa sa destiny mo. More specific, no? Sa destiny mo, na umpisan mo, na darating. So, yun na lang guys. Ito na lamang for collective reading sa mga baguhan pa dito sa aking channel. Please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya po. At pag-like naman po at pag-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakarehas sa reading nito.